Sa wakas naman ay nabaling na sa kanya ang atensyon nito. Lumapit ito sa kanya at tumayo sa tapat ng kanyang mesa. Yung nahulog, pregnancy test ba yun? Buntis ka ba? Tanong rin ito sa kanya. Napayuko siya. Maya-maya lamang ay binuksan niya ang laptop niya para magkunwaring may ginagawa. Bakit hindi mo ko sinasagot? I don't know you that much to answer your question, laban niya nang hindi lumilingon. She heard her clear her throat. Hindi naman ito ang unang pagkikita natin. Kaya sigurado akong kahit papaano kilala mo na ako. Pero kung hindi, sige, magpapakilala ako. I'm Cindy Diaz, and you're Vanessa, Allen's wife. Oh, pwede mo na bang sagutin ang tanong ko ngayon? Tiningnan niya ito. Kinilatis niya ang mukha at katawan. Bukod sa taklisa ito kung magsalita, ay ang kapal rin ng makeup nito. At ang suot. Ters, kinyo lang yata sa tela. Hindi niya alam kung saang lugar ito nanggaling. Halatang bata pa, pero nagmumukhang matanda dahil sa ayos nito. Binalik niya na ulit ang atensyon sa laptop. Pumunta ka ba dito para makichismis? Tanong niya. Hindi. Nagtatanong lang naman ako dahil alam ko kung anong nakita ko. Nakita mo naman pala. Bakit hindi ka na lang manahimik? Natigilan ito. Pero matapang ang personalidad nito kaya ilang sandali lamang ay nakabawi rin. Narinig niya itong bamantong hininga. So, buntis ka nga. Nakabuo pala kayo ni Allen. Alam mo, wala naman talaga akong balak makipag-away kung yun ang iniisip mo. Gusto lang sana kitang makausap tungkol kay Allen. Siya naman ang natigilan. And what about him? Tanong niya. Balikan mo siya. Napatingin ulit siya rito. Nagkunot siya ng noo. Hindi yata yun ang inaasahan niyang marinig. Inutusan ka ba niyang gawin to? Tanong niya ulit. Hindi. Wala siyang kaalam-alam dito. Then why are you doing this? Dahil nahihirapan na siya. Hindi mo alam kung anong pinagdaanan niya noong wala ka. Hindi niya napigilan, napangisi siya. At ikaw, alam mo. Kahit papaano, alam ko. Madalas ko silang nakikita ni Marco dati sa bar na pinagtatrabahuan ko. At sa mga araw na yon, kahit kailan hindi ko siya nakitang ngumiti. Alam kong may pinagdadaanan siya. At nalaman ko ang buong kwento ng nakakasama ko na sila. Hindi ko alam kung anong pinaglalaban mo rito, sabat niya habang umiiling-iling. Hindi niya lang kasi maintindihan kung bakit sinasabi ni Cindy ang mga yon. Ano bang gusto nitong mangyari? Tumuwid naman ng tayo si Cindy. Inayos nito ang pagkakabit-bit sa dalang shoulder bag. Mas tumapang ang mukha nito. Prangka akong tao, Vanessa. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. I like Allen. A lot. Hindi mo siya babalikan. Sige, akin na siya. Nanggigil siya. Parang nanggati yata ang kamay niya at bigla niyang gustong manampal. What a bitch. Kung ikaw, kaya mong makitang nahihirapan siya, ako hindi, dagdag pa nito. Minsan lang kami nagkakasama. Yun ay kapag wala ka at kailangan niya ako. Pero masaya ako sa mga katiting na oras na binibigay niya sa akin. Marunong kasi akong makontento. Samantalang ikaw, lahat ng oras at panahon niya handa niyang ibigay sa'yo. Ibabalik ko ang tanong mo sa'yo, ano bang pinaglalaban mo? Napatayo na siya. Hindi niya nakayapang tumanggap ng masasakit na salita. She already had enough. Gigil niyang dinuro ang pinto. Get out. Bakit? Hindi mo kayang marinig. Masakit, ano? Tapos buntis ka pa. I said get out. You don't know the real story. Kung nagpunta ka rito para lang mangaway na para bang kabit ka ng asawa ko, umalis ka na. Asawa mo. Oh, akala ko nagsampa ka na ng annulment. At saka hindi ako nang aaway. Gusto ko lang malaman mo kung anong ginagawa mo. Kung anong pwedeng mawala sa'yo. Ayaw mo na sa kanya. Okay. Wala akong balak mamilit. Mas pabor pa nga yun sa'kin eh. Hindi na ako mahihirapang makuha siya. Sige, bye. Dir-diretso na itong lumabas ng pinto. Inirapan pa siya. Hinang-hina naman siyang napabalik sa pagkakaupo. Pibini tatlota naman, oh. Paano ba nalaman ng Cindy na yun ang tungkol sa kanila ni Allen? Sa annulment. Tinungkod niya ang mga siko sa mesa at tinakpan ang kanyang mukha. Wala na. Napaiyak na naman siya. Grabe na. Bakit ba hindi na lang siya tigilan ng mga Bakit ba ang dami-dami nang nakikialam? Tumatak sa utak niya ang huling sinabi ni Cindy. Na pag hindi siya bumalik, madali na nitong makukuha si Allen. Pag nangyari yon, paano na ang dinadala niya? Bago niya pa masagot ang sariling tanong, ay napagtanto na niya kung anong dapat gawin. Tumuwid siya ng upo at inayos na ang sarili. Inabot niya ang bag niya para ilabas ang makeup kit niya. Pinunasan niya ang kanyang mukha at nagpahid ng liquid foundation. Naglagay siya ng concealer sa ilalim ng mga mata para matago ang pamumugto ng mga iyon. Naglagay din siya ng kaunting lip gloss. Pagkatapos nun ay inayos na niya ang gamit niya. Tumayo siya. Binitbit ang bag niya at tuloy-tuloy na lumabas. Vanessa, pagtawag ni Claire nang makitang paalis siya ng Rio Sense. Nilinggan niya naman ito. Lumapit ito sa kanya. Eh anong nangyari sa itaas? Okay ka lang ba? Umiling siya. Hindi. Nag-alala ang mukha ni Claire. Tinapik siya nito sa balikat. Kaya mo yan. Pupuntahan mo ba siya? Tinitigan niya ito bago tumanggaw-tango. Di bahala na. Kung anong mangyari. Ngumiti naman ito. That's good. Be brave. Gumanti siya ng isang mapait na ngiti. Magta-taxi na lang ako, hindi ko yata kayang mag-drive. Ah, sige. Itatawag kita ng taxi, sabi ni Claire at inunahan na siyang lumabas ng Rio Sense para pumara ng cab. Ang totoo, hindi na niya alam kung anong ginagawa niya, kung saan siya pupunta. Basta parang may biglang bamulong sa kanya kung anong tama. Naapektuhan yata siya ng sobra-sobra sa mga pinayo ng assistant niyang si Claire, at sa mga paratang ni Cindy. Hindi niya matanggap.
Ngayon, isa lamang ang alam niya, kailangan niyang puntahan ang ama ng dinadala niya. Hinanda na agad ni Vanessa ang ID niya pagkapasok sa building kung saan naroon si Allen. Inabot niya iyon sa parehong babae sa concierge area na nakausap niya noon. Pero hindi na nito tinanggap pa ang ID. Marahil ay nakilala na siya. Ngumiti na lamang ito ng matamis. Okay na, ma'am. 10th floor ho, sabi nito. Ngumiti na lang din siya at binalik na ang ID sa bag niya, at saka tinungo ang elevator. Tulad ng huling punta niya roon, kinakabahan na naman siya. Sigurado naman nang wala na siyang maaabutang ibang babae sa opisina ni Allen, dahil kagagaling lang ni Cindy sa kanya, pero iba pa rin ang pakiramdam niya. She's still expecting the unexpected. Matagal nang hindi nagpapakita si Allen, at hindi na niya alam kung ano na ang tumatakbo sa isip nito ngayon. Siguradong galit ito, o tuluyan ng sumuko. May posibilidad ding hindi siya nito pansinin. Pero bahala na. Sa totoo lang, hindi na nga niya gaanong iniisip ang mga posibleng mangyari. Nagsara na ang isip niya sa mga bagay na yon. Basta gagawin niya na lang to. Hindi lang para sa kanya, kundi para sa dinadala niya. Tama si Claire, baka pagsisihan niya lamang ang naging desisyon niya sa huli. Nanginginig ang mga kamay niya nang makatapatan na niya ang pinto ng opisina ni Allen. Mag-iilang minuto na siyang nakatayo roon. Nagdadalawang isip kasi siya kung pipihitin niya na ba ang doorknob o hindi. Oh, bakit hindi ka pumasok? Gulat siyang napalingon sa kanan niya. Nakita niya si Marco na papalapit sa kinatatayuan niya. Nandyan sa loob si Allen. Alam niya bang pupunta ka? Tanong nito. Umiling naman siya at yumuko. Bahagya pa siyang napaatras nang nanguna na si Marco sa pagbukas ng pinto. Ah, surprise ba? Tanong ulit nito bago kumatok ng 2 beses sa pinto at saka iyon binuksan. Sinenyasan siya nito na sumunod sa kanya. Huminga na muna siya ng malalim at sinilip kung naroon nga si Allen sa loob. Nakita niya itong pumipirma ng mga papeles, may kasama itong babae sa loob. Sekretarya nito marahil. Allen, may bisita ka. Bungad ni Marco pagkapasok nila. Napalunok naman siya nang magangat ng tingin si Allen para makita kung sino yung tinutukoy na bisita ni Marco. Nagtama ang mga mata nila, pero agad ding umiwas si Allen at nagpatuloy sa ginagawa nito. Doon pa lang ay naramdaman na niyang hindi siya welcome sa opisina. At mukhang mahihirapan yata talaga siyang makipag-usap. Nakasunod lamang siya sa likuran ni Marco. Nilapag nito ang bitbit na folder sa mesa ni Allen. Paki-review. We need your approval by end of day. Hindi naman nagsalita si Allen. Tiningnan lamang nito ang folder, at bumalik muli sa pagpipirma. Maya-maya lang ay tumalikod na rin si Marco. Mukhang yun lang yata ang pakay nito doon. Maupo ka, Vanessa. Antayin mo, busy lang yang asawa mo, sabi nito sa kanya. Tipid niya naman itong nginitian at tumango. Ngumiti rin si Marco, at umalis na. Sinundan niya pa ito ng tingin habang naglalakad ito palabas ng opisina. Nang magsara ang pinto, nalipat naman ang tingin niya sa sekretaryang nakatayo sa tapat ng mesa. Hinihintay yata nitong matapos ang mga pinipirmahan ni Allen. Ilang sandali lang naman ay natapos na rin si Allen at inabot na ang mga papeles sa babae. Thank you, sir, Anito. By the way, remind ko lang po kayo, you have an update meeting at 3 p.m. Yes. I know, masungit na sagot naman ni Allen, nakakunot pa ang noo. Napayuko na lang ang sekretarya at saka tumalikod at lumabas na ng opisina. Naiwan na silang dalawa ni Allen sa loob. Nagsimula na naman tuloy siyang atakihin ng kaba. Tahimik sa loob ng opisina ni Allen. Parang nagpapakiramdaman ang dalawa kung sinong unang magsasalita. Mas lalo tuloy tumindi ang kabang nararamdaman ni Vanessa. Hindi na nga nawala ang panginginig ng mga kamay niya simula pa kanina. She looked at Allen. Iba ang hitsura nito ngayon. Halatang stressed na stressed at kulang sa tulog. Hamaba na nga ang facial hair nito, Sinadya kaya nitong magpahaba o tinamad lamang itong mag-ahit. Ang alam niya kasi, ayaw na ayaw nitong nagpapahaba ng balbas. What happened now? Hamaba na rin ng kaunti ang buhok nito ngayon, ang gulo-gulo pa. At ang suot nito, a plain black, fitted, V-neck shirt. Malayong malayo sa long sleeve polo at necktie na sinusuot nito sa tuwing papasok sa opisina. Sok, parang nagpabeya ito sa sarili. Hindi pa rin nagsasalita si Allen. Tutok na tutok ito sa pagtatype sa laptop, magkasalubong pa rin ang mga kilay. Halatang wala ito sa mood. Napayuko na lang siya. Ang tahimik talaga. Wala nga siyang ibang naririnig kundi yung tunog lamang ng keyboard habang nagtatype si Allen, Mas lalo tuloy siyang sinalakay ng kaba. Para nang nakikipaghabulan sa bilis ang tibok ng puso niya. Gusto niya sanang maunang magsalita para basagin na ang katahimikan. Pero sa tuwing ibubuka niya ang bibig niya, wala namang lumalabas na boses. Hindi siya makapagsalita. Nagangat na lang ulit siya ng tingin at muling tinitigan si Allen. Hindi pa rin to tumitingin sa kanya. Para tuloy wala siya roon. Parang hangin lang siya. Huwag mo kong tingnan na para bang awang-awa ka sakin, biglang sabi ni Allen nang hindi lumilingon. Padabog nitong Sonara ang laptop. Tumayo ito at humarap sa full glass window sa may likuran. Ipinasok pa nito ang magkabilang kamay sa bulsa ng suot na maong pants. Anong kailangan mo? Tanong nito. Sa tono pa lamang ng pananalita nito, halatang halata na galit ito at may sama ng loob. Pero hindi niya naman ito masisisi. She pushed him to act like this. Inaamin niya, pinanghihinaan na naman siya ng loob ngayon. Pero wala namang mangyayari pag nagpalamon na naman siya sa takot. Nilakasan niya na lang ang loob at tumayo na rin. Tumabi siya kay Allen, paimpol niya itong sinilip. Nakakunot ang noo nito habang pinapanood ang mga nangyayari sa labas. Napayuko ulit siya at mamantong hininga. Tinatanong kita, anong kailangan mo?
Ulit ni Allen, hindi pa rin lumilingon. May nakalimutan ka bang sabihin kaya ka nandito? Kung tungkol pa rin sa annulment, wag mo nang ituloy. Umalis ka na lang. Sagad na ko, Vanessa. Hindi ko na alam kung papaano ko palulunukin yung mga sasabihin mo. Yun ang mga binitawan nitong salita at saka tumalikod. Hinabol niya ito ng tingin habang papasok sa sariling banyo sa loob ng opisina. Napakagat siya ng labi, pilit na nagpipigil ng mga luhang malapit na namang tumulo mula sa mga mata niya. Hindi siya pwedeng panghinaan ng loob. No, not now. Alam niyang walang mangyayari kung tatayo lamang siya, kaya napag-asyahan na niyang sundan ito. Maswerte siya at hindi kinandado ni Allen ang pinto. Dumiretso siya ng pasok sa loob ng banyo. Naabutan niya ito na nakatungkod ang mga kamay sa lababo at nakayuko. Allen. Mahinang pagtawag niya. Sinilip naman siya nito sa refleksyon sa katapat na salamin. Pero agad ring nagbawi ng tingin. Parang hindi ito makaharap ng diretso sa kanya, Napayuko na lamang ulit siya. Hinanda niya na lang ang sarili sa pamamagitan ng pagbuntong hininga ng ilang beses. Naluluha ang mga mata niyang tiningnan si Allen sa salamin. Allen, I'm sorry. Alam kong galit ka sa akin. Alam kong kinamumuhian mo ako. Alam ko ring ayaw mo akong makita ngayon. Pero, hindi ko planong makipag-away o ano. Wala akong balak na makipagsagutan sa'yo. Hindi tungkol sa annulment ang ipinunta ko rito. Allen, buntis ako. Agad nagangat ng tingin si Allen. Hinarap siya nito at tiningnan na para bang ang dami-dami nitong tanong sa utak. Napayuko na lang siya. Ito kasing si Allen, parang biglang napipi. Hindi man lang nagsalita. Nanigas yata sa kinatatayuan. Nabigla na lamang siya nang higitin siya nito sa siko at Ainal Alayan palabas ng banyo. Pinaupo siya sa swivel chair kung saan siya nakaupo kanina, pagkatapos ay hinailan nito ang isa pang upuan papunta sa tapat niya at doon naman naupo. Hilin. Sa sobrang lapit at lalim ng titig nito, parang gusto na niyang umiwas ng tingin. Hinawi pa nito ang ilang hibla ng buhok niya na nakaharang sa pisngi niya. You're what? Saglit niya itong sinilip. Pinaulit pa talaga sa kanya. Para namang hindi nito narinig kung anong inanunsyo niya kanina. Huminga siya ng malalim. Buntis ako, Allen. You've got me pregnant, sabi ulit niya. Napansin niyang napalitan na ng saya ang kaninang galit na mukha ni Allen. Baka sa hitsura nito ang pinaghalong pagkagulat at pagkamangha. Have you already visited a doctor? Tanong pa nito. Umiling siya. Hindi pa. Nag-pregnancy test ako kanina. Positive. Hinawakan na siya nito sa kamay para anyayahan siyang tumayo. Come on, you have to visit a doctor. Sasamahan kita, Anito. Pinigilan niya naman ito nang mapansing lalabas na sila ng opisina. Allen, teka. Natigilan si Allen. Agad siya nitong nilingon. She bowed her head. Yung tungkol sa nangyari sa Ryusense. Hindi niya natuloy ang dapat na sasabihin dahil tumapat sa kanya si Allen. Inangat nito ang baba niya dahilan para magkatinginan sila. Huwag mo nang isipin yun, pwede ba? Mas importante to. Hinawakan nito ang tiyan niya. Muli siyang napayuko. Tutulo na yata ng tuluyan ang mga luha niya. She bit her lower lip para sana pigilan ang paghikbi niya pero hindi yun nakatulong. Kumawala pa rin ang mahihinang mga hikbi na kanina niya pa kinikimkim. Tinapan niya agad ng mga kamay ang kanyang mukha nang mapaiyak na siya. Nakakahiya. She's breaking down again. Inalis naman ni Allen ang pagkakatakip niya sa mukha, at inilipat ang mga braso niya paikot sa bewang nito. Niyakap siya nito ng mahigpit, hinalikan sa ulo, sabay haplos sa buhok niya. She wanti, mas lalo tuloy siyang napaiyak. Allen. I'm sorry. Sorry, pahayag niya, umiiyak pa rin. Ayaw kong saktan ka. Natatakot lang kasi ako. Natatakot ako na baka maulit sa akin ang mga nangyari noon. Pero hindi na naman, di ba? Sorry kung naging manhid ako, kung hindi kita pinagbigyan, at kung sinare ko ang utak at puso ko. Sorry kung nasagad kita at kinailangan mo pang lumuhad sa harapan ko. Believe me, Allen, hindi ko ginustong umabot ka sa ganoon. Oh God, I'm really sorry. Allen, tinatanggap na kita ulit. Huwag ka nang magalit sa akin, please. Na-realize ko. Hindi rin pala talaga kita kayang mawala ng tuluyan sa buhay ko. I still love you, Allen. Walang nagbago. God, I missed you so much. Pag-amin niya sa pagitan ng bawat paghikbi niya. Inangat naman ni Allen ang mukha niya. Pinahid nito ang basang-basa niyang mga pisngi. Tahan na. Hindi naman ako galit. She then felt guilty. Hindi ito galit. Hindi man lang ito nagalit. Pagkatapos ng ginawa niya rito, nagawa pa rin itong intindihin siya. Doon lamang niya napatunayang sobra pala talaga ang pagmamahal ni Allen para sa kanya. Handa itong magpatawad at lumaban. Sumagot siya at ngumiti ng mapait. Thank you, Allen. Natakot ako, baka hindi mo na ako tanggapin ulit matapos ng mga ginawa ko sa'yo. Akala ko hindi na kita makikita pa. Naiyak na naman siya, hindi niya talaga mapigilan ang sobrang emosyon sa dibdib niya. Muli siyang niyakap ni Allen. Mas mahigpit kaysa kanina. Hindi ako mawawala sa'yo, Vanessa. Naiintindihan mo ba yon? Ang sinabi ko lang, malapit na akong sumuko, pero hindi ko sinabing itutuloy ko. I'm just here, waiting for my wife to come back to me. Lalo pa yata siyang naiyak sa sinabi nito. Tumanggaw-tango na lamang siya. Pero Allen, yung annulment. Pahabol niya pa. Kumalas naman si Allen sa pagkakayakap nila at hinawakan siya sa magkabilang pisngi. Nagtaka siya. Bakit ito nakangiti, tapos siya umiiyak? At saka mo na isipin yung annulment. Wala naman akong pakialam dun. Let's go to the doctor first, okay?
Tumanggaw-tango ulit siya at binigyan din si Allen ng matamis na ngiti. Pinahid ulit nito ang luha sa ilalim ng mga mata niya, hinalikan siya nito ng matagal sa noo, bago siya muling inalalayan palabas ng opisina. Hawak-hawak ni Allen ang isang kamay niya habang nakasakay sa elevator. Hindi tuloy sila nakaligtas sa mga mata ng ibang mga empleyado na kasabay nila roon. Yung iba nga ay nagbubulungan pa. Naririnig niya naman. Hindi yata alam ng mga ito na may asawa na ang kanilang, Mr. Fajardo. Ang nakakahiya lang, galing siya sa iyak. Sigurado siyang napansin ng mga ito ang namumugto niyang mga mata. Paano ang trabaho mo? Tanong niya na lang kay Allen nang silipin niya ito. May meeting ka raw, sabi ng secretary mo. Bumukas na ang elevator. Lumabas na muna sila bago siya nito nagawang sagutin. I'll take care of it, don't worry. Ayaw kong isip ka ng isip dyan. Napayuko na lamang siya, samantalang si Allen naman ay hinugot ang phone sa bulsa ng maong na pantalon at nag-dial ng numero. The next thing she noticed, nakikipag-usap na ito. Perhaps he's talking to his secretary. Narinig niya kasi na nabanggit nito yung tungkol sa meeting. Palapit na sila sa sasakyan ni Allen nang matapos ito sa pakikipag-usap. Where did you park your car? Tanong nito sa kanya habang sinusuksok ang cellphone pabalik sa bulsa. Wala akong dalang sasakyan, tugon niya. Nagtaksi ako. Nahihilo kasi ako kanina, hindi ko kayang mag-drive. Pinagbuksan siya nito ng pinto nang marating na nila ang nakaparadang kotse. Palagi ka bang nahihilo? Hindi naman siya nakasagot sa tanong dahil isinara na nito ang pinto ng kotse. Nagnakaw na lamang siya ng isang buntong hininga habang pinapanood si Allen na nagmamadaling maglakad papunta sa driver's seat. Pagkasakay, agad itong humilig palapit sa kanya. Iniharap nito ang mukha niya at inayos ang nagulong bangs niya. Tinatanong ko kung palagi ka bang nahihilo. Tipid naman siyang ngumiti bago tumanggo. Madalas. Lalo na pag umaga. Don't worry now, Vanessa. I'm here, Anito. Ako ang mag-aalaga sa'yo. Napaiwas siya ng tingin. Para siyang nakaramdam ng pag-iinit sa mga pisngi, buntis na siya't lahat-lahat, kinikilig pa rin siya. Hindi niya pa kasi iyon nararanasan ng buong-buo noon. Hindi niya alam kung anong pakiramdam. Paano nga ba mag-alaga ang isang Allen Fajardo? Ito na ang nagkabit ng seatbelt niya para sa kanya. Saglit pa nitong hinaplos ang tiyan niya at sinabing, hold on baby, bago binuhay ang makina ng sasakyan. Palihim naman siyang napangiti. Baby daw. Ni hindi niya pa nga sigurado, baka dugo pa lang ang nasa sinapupunan niya. Ang tagal ng biyahe nila papuntang ospital. Hindi naman mabigat ang traffic. Pero eto kasing si Allen, binagalan ang pagmamaneho. Ingat na ingat. Baka raw kasi kung anong mangyari sa kanya. Panay nga ang tanong nito kung kumusta ba siya, kung nahihilo ba ulit siya, o kung may masakit sa kanya. Iyas naman siyang sumagot na okay lang siya, pero parang ayaw maniwala ni Allen. Dinahandahan pa rin talaga nito ang pagmamaneho. Binubusinahan na nga sila ng ibang sasakyan na nasa likuran nila, pero wala itong paki. Masyadong napa-paranoid. Swerte nila't pagkarating sa ospital ay wala pa gaanong pasyente ang OB-GYN. Siya na agad ang tinawag. Gusto pa nga sanang sumama ni Allen sa loob. Hindi niya nalang pinayagan. Wala naman kasi itong gagawin doon. Baka mainip lang ito dahil hindi naman ito maiintindihan ang mga pag-uusapan nila ng doktor. Wala pa yatang 10 minuto ay lumabas na siya sa silid ng doktor. Nagulat pa nga si Allen na naghihintay sa labas dahil parang ang bilis niya. That's it. Tanong nito. Nakakunot pa talaga ang noo. What did the doctor say? Pinakita niya ang hawak na maliit na papel. I need to undergo a test. Hintayin mo na lang ako dito. Tumanggaw naman ito. Umalis na siya at tinungo ang laboratory station. Kailangan niyang mag-blood test para masigurong buntis nga talaga siya. Madalas daw kasi ay hindi accurate ang home pregnancy tests. Pero ramdam naman niya sa sarili niyang buntis talaga siya, Bumalik na agad siya kay Allen pagkatapos niyang makuhaan ng dugo. Napatayo nga agad ito pagkakita sa kanya. So, how was it? Agad na tanong nito. Nagpigil siya. Nakakatawa dahil parang tarantang taranta ito palagi kapag nagtatanong. Parang may masamang mangyayari sa kanya, nagpa-blood test lang naman siya. Kung sa bagay, hindi niya naman ito masisisi. Nawalan na sila ng anak noon. Kaya't normal lang na maging sobrang ingat nito ngayon. Isang oras para makukuha ang resulta. Balikan na lang natin, sagot niya rito. Parang nakahinga naman ng maluwag si Allen. Kinapitan siya nito sa kamay. Okay then. Let's eat first. Are you hungry? Tumanggaw siya. Gusto ko ng mainit. Are you sick? Nilapat agad nito ang likuran ng palad sa leeg niya. I'm fine, Allen. Hindi niya alam kung matatawa siya o ano Ginagawa siyang bata ni Allen. Seriously, she's fine. She's fine now because he's with her. Napangiti na lang si Allen. Okay. Nag-aalala lang naman ako sa asawa ko. Ay nalalayan na siya nito paakay sa elevator ng ospital. Nasa second floor lang naman ang klinik ng OB niya, pero si Allen kasi ayaw na gumamit sila ng hagdan. Mahirap na raw. Dumiretso sila sa isang restaurant na hindi kalayuan sa ospital. Ginabayan sila ng isang waitress papunta sa bakanteng two-seater table. Pumili ka na ng gusto mo. I'll just go to the men's room, palom sa kanya ni Allen. Tumanggaw naman siya at kinuha ang isang minubok. Habang naghahanap ng masarap na noodles ay biglang pumasok sa isip niya yung bitbit na pregnancy test. Bakit nga ba hindi niya nagawang ipakita yun kay Allen? Panya muna ang bulsa ng cardigan bago inilabas mula roon ang home pregnancy test para tingnan. Bigla namang nalipat ang atensyon niya sa isang foreigner na batang lalaki na kumari pa ng takbo papunta sa bakanteng mesa di kalayuan mula sa kanila. Kamantek pa itong madapa, ang likot kasi.
Mabutit nakakapit agad ito sa isang silya roon. Ibinalik niya na muna kit sa bulsa bago hinanap kung sino ang magulang ng bata. Napansin niya ang isang papalapit na babae. Nakapusod ang buhok nito, nakasuot ng bistidang mahaba, at may karga-kargang bata. Sinuwi nito ang batang lalaki bago umupo sa silyang halos katapat ng pwesto nila. She squints her eyes. Pamilyar ang mukha ng babae. Tumaba lang ito ng kaunti, pero parang kilala niya kung sino ito. Marahil ay napansin na siya ng babae na nakakatitig kaya't naglipat ito bigla ng tingin sa kanya. Noong magtama ang kanilang mga mata, nakasiguro na siya. It's Lauren. Nandito pala ito sa Pilipinas. Ngumiti ito ng matamis sa kanya nang makilala na rin siya nito. Ngingiti na rin nga sana siya pabalik, pero napaangat na siya ng tingin ng bigla nang dumating si Allen. Nakapili ka na ba ng gusto mo? Tanong nito, na hindi niya naman agad nasagot. Paimpol niya kasi ulit sinilip si Lauren. Nakita niya itong nagpapalipat-lipat ng tingin sa kanila ni Allen. Siguro naman ay pare-pareho na nilang nakalimutan ang nangyari noon. At mukhang masaya na rin si Lauren sa buhay nito ngayon. Hinawakan niya ang kamay ni Allen bago ito umupo. Natigilan naman ito. Si Lauren, anunsyo niya. Napatingin din naman si Allen sa direksyon na tinuro ng mga mata niya. Anabangan niya nga kung anong magiging reaksyon nito. Ngumiti lang naman ito ng tipid kay Lauren, pagkatapos ay tuluyan ng umupo sa silyang katapat ng kanya. Hinawakan agad nito ang kamay niya. You want to eat somewhere else? Nagtaka siya. Akala siguro nito hindi siya comfortable dahil kasama nila sa iisang restaurant si Lauren. Pero wala na naman iyon sa kanya. Ngumiti na lang siya at umiling. It's okay. I'm fine. Ngumiti rin pabalik si Allen, at ibinaling na ang atensyon sa menubok. Naman, muling napalingon sa pwesto nila Lauren. Nakita niya itong sinalubong ng halik sa labi ang isang foreigner na lalaki na kakarating lamang sa mesa. Yun marahil ang asawa nito. Gwapo ito kung sa gwapo. At malapad ang katawan. Kinarga nito ang buhat-buhat na bata ni Lauren, saglit na nilero, at saka inupo sa high chair. Napangiti siya sa loob-loob niya. Nakakainggit. Gusto niya ring magkaroon ng sariling pamilya. Yung malaki, at masaya. Nagitla naman siya nang biglang hinailan ni Allen ang upuan nito at tumabi sa kanya. Sinadya talaga nitong harangin ang pagkakatanaw niya sa pwesto nila Lauren, Ipinatong pa nito ang kamay sa ibabaw ng isang hita niya. Kung saan-saan ka naman tumitingin, Vanessa. Tell me if you're not okay, anito habang nakatitig ng malalim sa kanya. Binalik niya na lang ang atensyon sa menubok. Okay lang ako, sagot niya. Then why are you looking at them? Sa akin mo lang ibigay lahat ng atensyon mo, pwede ba? Palihim siyang napangiti. Bumabalik yata ang pagiging demanding ng asawa niya. Nakakatuwa lang. May pamilya na siya, sabi niya na lang. Mas lumapit naman ito sa kanya. Nakitingin pa sa menubok na tinitingnan niya. Huwag kang mag-alala. Magkakaroon din tayo ng ganoon. Mas malaki pa. Here, this looks delicious. Bigla nitong tinuro ang picture ng isang klase ng noodles. You want to try? Binasa niya muna kung anong mga nakahalo roon. Humindi naman agad siya nang makita ang salitang, spicy. Oh, this. Sunod naman nitong tinuro ang noodles na seafood ang flavor. Alam kong gusto mo to, Anito. Ngumiti siya at tumango. Sige, yan na lang. Tumawag na agad si Allen ng waitress para umorder. Masarap ba? Yun agad ang tanong ni Allen nang magsimula na silang kumain. Pinunasan ni Vanessa ang bibig gamit ang table napkin bago sumagot, oo, masarap. Gusto mo bang tikman? Ngumiti naman si Allen at sumenyas ng oo. Nagsalok siya ng sabaw sa kutsara. Saglit niya iyong hinaipan bago sinubuan si Allen. Pinanood niya ito habang ninanamnam ang pagkain. Ano, masarap di ba? Nakangiti itong tumango. Kung pagmamasdan, para silang dalagit at binatilyo na magkasintahan, at ito ang una nilang date. Pero hindi, sila'y mag-asawa na galing sa isang mapait na karanasan. Ipinatong ni Vanessa ang kutsara sa platong pinagpapatungan ng mangkong, pagkatapos ay sinukli-sukli ang gulo-gulong buhok ni Allen. Hinaplos niya rin ang pisngi nito at baba. Bakit ka naman nagpahaba ng ganito? She's referring to his facial hair. Nangunot ang noo ni Allen. Hindi ko yan sinadya. Nawalan lang ako ng oras magahit. Ayaw mo ba? Hindi naman siya nakasagot. Pinagmasdan niya lang ito. Sa totoo lang, bagay naman kay Allen, Ngayon niya lang napansin, pero mas naging mature ang features nito dahil sa balbas. Mas naging lalaking lalaki. Mas naging hot sa paningin niya. Attracted din pala siya sa mga lalaking balbas sarado. Bigla namang iniwas ni Allen ang kanyang mukha. Umirap pa ito. Fine. I'll have this shaved later. Napanganga siya. Damali na naman ang pag-irap-irap nito. Akala siguro hindi niya nagustuhan dahil hindi siya sumagot. Ngumiti na lang siya at muling sinukli ang buhok nito. Ano ka ba, gusto ko. Bagay nga, Nagmukha ka ng tatay, biro niya. He made a half smirk. Tatay naman na talaga ako. Hinaplos nito ang tiyan niya bago tumuloy sa sinasabi. Bilasan na natin. Gusto ko nang marinig ang results ng test mo. Tumango na lang siya at bumalik na sa pagkain. Van, pwede na ba akong sumama sa loob ng klinik mamaya? Tanong ni Allen sa kanya matapos niyang humigop ng sabaw. Wag na, mabilis naman nasagot niya. Wala kang ang gagawin doon. At saka, nahihiya ako. Nagsalubong ang mga kilay nito. Bakit ka mahihiya? I'm your husband, and the father of your child anyway. Ikikwento ko na lang sa'yo kung anong sasabihin ng OB. But I want to hear them myself, Vanessa, giit nito. Tiningnan niya ito. Parang wala itong balak magpatalo kaya sige, pagbibigyan niya na lang. Ayaw na niyang pakipagdebate pa. Whatever her husband wants, she'll give it.
Okay. Kung yun ang gusto mo, nakangiting aniya. Hindi na sila nagtagal pa sa restaurant. Matapos kumain ay agad na silang umalis para bumalik sa ospital. Tinupad ni Vanessa ang ipinangako kay Allen na isasama ito sa loob ng silid ng OB. Hindi nga maipaliwanag ang saya sa mukha nito nang i-congratulate sila ng doktora. It was confirmed, she's pregnant. Hindi naman na siya nagulat doon dahil expected naman na niya talaga. Itong si Allen ang halatang tuwang-tuwa. Abot tenga ang ngiti, Imbis nga na siya ang magtanong sa doktora tungkol sa kung ano ang bawal at pwede sa kanya, ay inunahan na siya ni Allen. Parang ito ang buntis. Napapangiti na nga lang siya. Hindi nga rin halatang excited ito dahil tinanong na agad nito sa doktora kung kailan nila malalaman kung babae o lalaki ang anak nila. Napapailing-iling na lang siya habang natatawa God, Allen. Nawala yata ang pagiging seryosong lalaki nito. Pagkatapos ng appointment, umuwi na sila sa condo unit niya. Doon na raw muna magpapalipas ng gabi si Allen para mabantayan siya nito. Pumayag naman kaagad siya. Gusto niya rin kasing makasama ang asawa. Gusto niya itong may akap ng matagal, at makatabi sa pagtulog. I'll fix my schedule. Para masamahan kita sa mga check-ups mo, sabi ni Allen habang papasok sila sa unit niya. Nakangiti siyang tumanggaw-tango. Kita mo na, pati yung bili ng doktora na dapat ay may regular check-up siya, tumatak din sa isip nito. Malamang pati yung mga dapat niyang kainin natatandaan din ito. Nilapag niya ang bitbit na bag sa couch at dahan-daang umupo roon. Hindi man sabihin ni Allen, ay alam niyang kailangan niya ring magdoble ingat. Ayaw na niyang mawalan ulit sila. Gusto mo nang kumain? Tanong ni Allen. Nilaipat niya ang tingin dito. Kasalukuyan itong nasa kusina at inaayos sa countertop ang pagkaing binili nila kanina bago umuwi. Prutas na lang, sagot niya. Ngumiti si Allen. Kumuha ito ng isang pirasong mansanas mula sa brown paper bag at kutsilyo, bago lumapit at tumabi sa kanya. Hiniwa nito sa 4 ang mansanas, tinanggal pa ang mga buto. Kinuha nito ang isang hiwa, at ang 3 inabot sa kanya. Ubusin mo lahat yan, utos pa nito. Tumanggaw naman siya. Kumagat siya sa isang hiwa bago sumandal sa couch para ipahinga ang likod niya. Sumandal din si Allen, at ipinatong pa nga ang ulo sa balikat niya. Sus! Naglalambing na naman. She finished eating the apple slices, then glanced at him. His eyes are closed. Napagod marahil. Baka marami na namang trabaho sa opisina kanina, tapos sinamahan pa siya nito sa ospital. Kinuha niya na lang yung hawak nitong hiwa ng mansanas at ipinatong sa katabing maliit na mesa. Baka kasi makatulog ito bigla at mahulog pa sa sahig yung prutas. Noong his husband, ang bilis-bilis pa naman nitong makatulog. Tiningnan niya ulit ito. Kahit papaano naman ay umaliwalas na ang hitsura nito ngayon, hindi katulad ng maabutin niya ito sa opisina kanina, parang pasan na nito ang buong daigdig, Pinagmasdan niya lamang ito ang nakasarang mga mata nito, ang ilong, ang manipis na labi. Yun ang ginagawa niya nang maisipan niyang magbukas ng bagong mapag-uusapan. Allen, gising ka. Bahagya itong nagmulat ng isang mata para silipin siya. Yes, why? Nagkausap na ba kayo ni Leila? Galit ba siya sa akin? Diretsong tanong niya. Hanggang ngayon kasi hindi pa rin nagpaparamdam ang pinsan niya. Madalas naman silang nagkakatampuhan noon, pero kaagad din silang nagkakabati. Pero ngayon, iba Hindi man lang siya nakatanggap ng kahit blank message mula rito. May ilang gabi tuloy na hindi siya makatulog ng maayos kakaisip kay Leila. Bamantong hininga naman si Allen bago sumagot. Oo, nagkausap na kami. Huwag kang mag-alala. Hindi niya kayang magalit sa'yo. She's just busy. May bago yatang pinagkakaabalahan. Napanatag naman ang loob niya kahit napapaano. Siya na lang siguro ang tatawag dito kapag nagkaroon siya ng libreng oras. Hindi na siya ulit nagtanong ng tungkol doon. Saglit siyang natahimik bago muling nagsalita. Allen. I'll go to my lawyer tomorrow. Iuurong ko na ang petisyon. Napabangon kaagad si Allen. Tiningnan siya nito na may matamis na ngiti sa mga labi. Pagkatapos ay hinaplos ang iyang pisngi. She smiled. Oh okay. Ihahatid kita, sabi ni Allen. Umiling siya. Wag na. Di ba may trabaho ka? Narinig ko kanina pinalipat mo ang meeting mo bukas. It's fine, Vanessa. May meeting scheduled at 2 p.m. I'll drive you to your lawyer's office tomorrow morning. Gusto mo ba yun? Tumanggaw siya, sige pero wag kang magpapakita sa abogado ko, ha? Baka kasi isipin nun tinakat mo ko kaya ko inurong ang kaso. Pabirong aniya. Napangisi naman si Allen. Tinakat ba kita? Ako nga ang tinakat mo. Naging seryoso bigla ang aura nito. I thought I would lose you forever, Vanessa. Yumuko siya. She then bit her lower lip. Sorry. I'm really sorry for being too hard. Hindi niya narinig na nagsalita si Allen. Nabigla na lamang siya nang higitin siya nito padaikit sa dibdib para yakapin. Madiin siya nitong hinalikan sa noo, bago sinaksik ang mukha sa may bandang tenga niya. Tama na. Okay na. Ayoko nang maalala, bulong nito. Enough with saying sorry. It's over now, right? Tumanggaw siya. We're okay now. Tumanggaw ulit siya. Mas humigpit ang yakap nito. Inamoy pa nga ang pisngi niya. Thank you, Vanessa. For giving your heart to me again. Ilang beses kong sinabi sa sariling kong susuko na ako, nabibitawan na kita. Pero di ko talaga magawa. Di ko kayang kalimutan katulad ng gusto mo. Di ko kayang malayo sa'yo. Lagi kitang naiisip. I even said no to the project in Barcelona.
Nang marinig ang huling sinabi nito, doon siya kumalas sa pagkakayakap. Nang lalaki ang mga mata niya itong tiningnan. Why you said no? Tumanggo ito. Yes. Ngayon pa, magiging 3 na tayo. Mas lalo mo akong binigyan ng dahilan para hindi umalis. Palihim siyang napangiti. Masaya siya dahil hindi ito tutuloy sa pag-alis. Kanina niya pa sana iyon gustong itanong pero hindi niya alam kung paano sisimulan. Natatakot kasi siya baka hindi niya magustuhan ang isasagot nito. Baka hindi niya kayanin. She's happy that he's staying. Oo, noong una mas gusto niyang tanggapin nito ang project. Yun kasi ang naisip niyang paraan para makapag-move on na ito sa kanya. But now, her heart has changed. Siya naman ang handang lumuhad ngayon kung kinakailangan wag lamang umalis si Allen. She needs him. Their child needs him. What are you thinking? Bakit ka nakangiti? Biglang tanong ni Allen at inayos na naman ang nakalugay niyang buhok. Umiling siya. Wala. Masaya lang ako. I feel contented. With you. And with him. Hinaplos niya ang kanyang tiyan. Impit na lamang siyang napatili nang bigla siyang yakapin ni Allen at sinabay siya sa paghiga sa couch. Napasobsob tuloy siya sa dibdib nito. Marahan niya itong hinaampon sa balikat. Allen. Teka, baka mahulog tayo. Kasi naman, masikip sa couch. Tapos eto pang si Allen talagang nakipagpalitan pa ng pwesto. Pamatong ito sa ibabaw niya at pinatikim siya ng matamis na halik sa labi. Nag-init tuloy ang mga pisngi niya. Parang yun ang unang beses na hinalikan siya nito. She could now feel his full weight on her. Tinulak niya ito ng bahagya sa dibdib. Ang bigat mo. Yung tiyan ko naiipit, reklamo niya. Umatras naman ng kaunti si Allen. At saka lang siya nakahinga ng maluwag. Bumaba ito at sumiksik sa ibabaw ng dibdib niya. Ang isa nitong kamay ay pumalibot sa leeg niya, samantalang ang isa naman ay pamatong sa may tiyan niya. Ramdam niya ang init ng paghinga nito. Parang inaamoy nga siya. Sa sobrang lapit nila sa isa't isa, ngayon lamang niya napansin ang gamit nitong pabango. Parang kilala ko kung sinong nagbigay ng pabangong to, aniya. My wife, sagot naman ni Allen nang hindi lumilingon. Palagi mo bang ginagamit? Tumanggo ito, nakasiksik pa rin sa ibabaw ng dibdib niya. Always. Bakit, ngayon mo lang napansin? Tumanggo rin siya. Natahimik na sila pagkatapos noon. Nag-uumpisa nang bumagsak ang katawan niya. Pumikit na lamang siya. Ngayon lang yata siya nakaramdam ng pagod. Ilang gabi na rin kasi siyang puyat, tapos nagiiyak pa siya kanina. Ipinalibot niya ang braso niya sa leeg ni Allen, at hinalikan ang buhok nito. They stayed like that for God knows how long. Hanggang sa naalala niya yung nangyari sa Rio Sense kanina. Sinilip niya ang mukha ni Allen. Nakapikit ito, pero malakas ang kutob niyang hindi pa ito tulog. Tinapik niya ito sa balikat. Allen. Pumungay naman ang mga mata nito. Hindi naman siya nakasagot kaagad. Pinag-isipan niya kasi muna kung i-open up niya ba yon, o wag na lang. Pero sa bandang huli, napagpasyahan niyang sabihin na lang. Gusto niyang maging open na ang communication nila simula ngayon. May ipapakiusap ako sa'yo. Pwede ba? Aniya. Napangisi ito. Let me hear it first before I say yes. Baka kung anong ipagawa mo sa'kin. Kakaiba ka pa naman humiling. Pwede baan mo yung Cindy na yon? Doon napamulat ng mga mata si Allen. Kunot-noo itong nagangat ng tingin sa kanya. Why? May ginawa siya sa'yo. Sumugod yon sa Rio Sense kanina. Kung ano-anong pinagsasabi. Like, what? Nakontento na raw siya sa kaunting oras na binibigay mo sa kanya. Kailangan mo raw siya pag wala ako, sumbong niya. Napangisi si Allen sabay balik sa pagkakahiga sa ibabaw ng dibdib niya. Before, she was acting like my girlfriend, now she's acting like a mistress, bulong-bulong nito. Natawa na lang siya. Pareho silang nang naisip. Na umaarte ang Cindy na yon na parang kabit. Saan mo ba kasi napulot yon? Biro niya na lang. Natawa rin si Allen. Marco and I met her in a bar. Anong ginagawa niya sa bar? Nagpa-party. Napansin niya ang pagkunot ng noo ni Allen. Wag mo nang alamin, Vanessa. Wag na wag kang tutulad sa kanya, sagot nito. Hindi na ulit siya nagtanong pagkatapos noon dahil parang nahulaan na niya kung anong ibig sabihin ni Allen. Yun din kasi ang unang tingin niya kay Cindy. Sa kapal ng makeup nito sa mukha, at ikli ng suot, hindi naman mahirap hulaan kung anong klaseng babae ito. Natahimik na ulit sila. Bumalik siya sa pagkakapikit. Maya-maya lang ay si Allen naman ang nagsalita. Van, ako naman ang may pakiusap sa'yo. Tipid siyang napangiti. Alam ko na yun. Hula niya. Don't worry, I don't like him. I just found a friend in him. And Sage is like a little brother to me. Huwag ka nang magseselos ulit sa kanya. Sup, hindi yun. Huwag mo nga siyang ipaalala sa akin, mabilis na sagot naman ni Allen. Hindi niya nakita ang reaksyon nito, but for sure napairap na naman ito. Natahimik na lang siya. Mali pala. Parang napahiya patuloy siya. Kung hindi si Gavin, then what? Nagangat ulit ito ng tingin sa kanya. Sumeryoso ang hitsura nito. Van. Kung sakali mang may mali ulit akong magawa sa'yo, sana mas mabilis mo akong mapatawad. Sana wag mo kong sukuan kaagad. Hindi niya napigilan, nalungkot ang mga kilay niya. Allen naman. Humiga ulit ito sa ibabaw ng dibdib niya. Ang hirap-hirap mo kasing suyuan. Hindi ka nakikinig. Hinaplos niya naman ang buhok nito at muling hinalikan sa ulo. Don't worry. Hindi na ako magiging ganun ulit. Hindi na mauulit lahat ng iyon. Let's forget about the past. We'll start a new life now. Tumanggo si Allen. Niyakap na siya nito at mas sumiksik pa sa ibabaw ng dibdib niya. Mas lalo tuloy siyang nakaramdam ng antok.
She feels so safe with her husband by her side. Vanessa, bulong nito. I love you. Very much that I'm willing to give up everything just for you and our future children. And now that I've won you back, hindi ka na ulit makakatakas sa akin. Tandaan mo yan. Those were his last words before they fell asleep caged in each other's arms, locked in each other's devoted love. Julia. No. Taranta akong napalingon sa mag-ama ko na katabi ko lang sa mesa. Maingay sa lugar dahil sa lakas ng musika pero nang ibabaw pa rin talaga ang boses ng asawa ko. Oh, bakit? Ano na naman ang ginawa? Tanong ko sa kanya. Hindi ko kasi napansin kung ano na namang ginawa ng anak namin dahil nawiwili ako sa panonood sa mga international dancers na nagpe-perform sa may gitna. Nakita na naman yung cellphone ko, sagot naman niya sabay tago ng cellphone sa bulsa ng kanyang itim na slacks. Tumayo siya para buhatin si Julia. Iniharap niya ito sa mga nagsasayaw sa gitna para siguro roon mabaling ang atensyon nito. Napailing-iling na nga lang ako at tumayo na rin para lapitan sila. Siguro sinubo na naman ni Julia yung cellphone. Sup. Naglilikot na naman kasi, lahat ng makita gustong hawakan. Sabi ko kasi itago mo na yan, dahil hindi yan tatantanan ng anak mo, sito ko kay Allen habang inaayos ang umangat na gown ni Julia. I'm waiting for Layla's text, depensa niya naman. Bakit? Hindi pa rin ba nagpaparamdam hanggang ngayon? Umiling siya, pagkatapos ay sinimulan niyang ihele si Julia. Baka naman na traffic lang. Hula ko. I don't know. I'll try to call her again later. Umupo na ulit siya. Kinandang niya si Julia at sa kanilero. Pinanggigilan niya sa kamay at pisngi, paano naman kasi, nagumpisa na naman siya nitong hawakan sa mukha tuwang-tuwa to sa balbas niya, Ganyan talaga yung dalawang yan. Malapit sila sa isa't isa. Minsan nga nakakalimutan na ni Allen na nandito ako. Palagi silang may sariling mundo ng anak niya. Hinayla ko na lang ang silya ko para tabihan sila. Hinaplos ko si Allen sa buhok, pababa sa bandang tenga niya. Hinuli niya naman ang kamay ko sabay hinalikan. Are you enjoying the show? Tanong niya pa. Ngumiti ako at tumanggo. Pagkatapos ay binawi ko na ang kamay ko at ibinalik na ang atensyon ko sa panonood sa mga nagpe-perform sa gitna. It's been a couple of years. Ang bilis nga, ni hindi ko man lang naramdaman ang paglipad ng mga araw. Masyado kasi akong naging masaya sa pag-aasikaso sa pamilya ko. Ang dami nang nagbago sa amin ni Allen simula nung dumating sa amin si Julia. Our daughter is 1 year and a half old now. Proud naman ako dahil napapalaki namin siya ng maayos. Ngayon, nandito kami sa unang anibersaryo ng bagong kasino ng mga Perez at Fajardo. Ito yung bunga ng paghihirap ng asawa ko sa loob ng 4 na taon na nawala ako noon. Siya ang nag-asikaso nito, from planning up to building and soft opening. Kaya naman pala lagi siyang pagod dati. Masyado niyang sinubsob ang sarili niya rito. Supposedly, narito rin dapat si Layla, pero ewan ko bakit hanggang ngayon wala pa ang magaling kong pinsan. Anong oras na? Mag-aalas 9 na ng gabi. Tapos na nga yung program, Puro performances na lamang ang nagaganap at kainan. Yung babae talaga na yon. Ang ayos-ayos ng usapan namin kahapon na pupunta ng maaga, tapos late pa rin pala siya. Ganyan yun this past few months. Parang palaging wala sa sarili. Ewan ko kung bakit, basta napansin ko lang, palagi niyang kasakasama yung tattoo artist na nagtato sa dibdib ni Allen dati. Tutok lang kami sa panonood nang biglang umiyak si Julia. Nataranta tuloy kami. Inayos naman kaagad ni Allen ang pagkakaupo nito sa kandanggan niya at sa kapinatahan. Nako, nagtatantrums na naman. Baka naihinggayan. O baka inaantok na, sabi ko kay Allen habang pinipikpik ang balikat ni Julia. Tumayo na ulit siya at pinayakap si Julia sa leeg niya. Hinaplos-haplos niya ang likod nito, at doon lamang tumahan ang anak niya. You want to go outside, baby? Pakikipag-usap niya pa rito, tapos nilinggan niya ako. Doon muna kami sa balcony. Dito ka na lang. Manood ka. Kaya mo ba? Ngumiti naman siya at tumanggo. Hinalikan niya ako ng madiin sa ulunan ko bago sila lumakad paalis. Sinundan ko sila ng tingin habang paakyat sila ng hagdan sa main lobby ng kasino kung saan ginaganap ang celebration. Kinawayan ko pa nga si Julia kasi nakita ko itong nakatingin sa akin. Nahuli ko na naman tuloy yung titig nito na puno ng pagtataka. Ang anak ko kasi, kung tumingin, parang palaging curious na curious. Sabi nga ni Layla ang ganda raw ng mga mata ni Julia. Parang si Allen daw, malalim kong tumitig. Sinangayunan ko naman siya sa bagay na yon. Noong mga first few months ni Julia, may mga features itong katulad ng sa akin. Pero habang lumalaki siya, mas nagiging kamukha na siya ng daddy niya. Sabi patuloy ni Layla, wala raw duda, si Allen daw talaga ang ama. Nakakatawa. Para kasi talaga silang pinagbiyak na bunga. Lalo na kapag sumimangot si Julia. Nako, Allen na Allen. Nang makaalis na ang mag-ama ko, bumalik na ulit ako sa panonood. Mabuti na lang talaga at pumipermas kaagad si Julia kapag inaasikaso na siya ni Allen. Ang asawa ko kasi, pinagsasabihan niya si Julia kapag makulit. Para raw hindi lang aking matigas ang ulo. Kaya ayon, nasasanay na siguro ang anak namin. Ang alam ko nga, ako dapat ang gumagawa nun, kasi ako ang nanay. Pero malapit kasi talaga sa kanya si Julia. Palagi itong nagpapakarga sa kanya, palaging nakayakap sa leeg niya habang buhat-buhat niya. Kaya tuwang-tuwa si Allen, Sa amin pa lang daw ni Julia, tanggal na ang pagod niya. Sa pagtulog nga, gusto niyang nasa gitna namin ang anak namin. Tapos pagkagising ko, napapangiti na lang ako kasi si Julia nakadapa na sa ibabaw ng dibdib niya. Ang sarap-sarap nilang pagmasdan. Buo na agad ang araw ko sa simpleng ganoon lang.
I've never imagined Allen becoming such a loving father and husband. Nalaman ko na kung paano mag-alaga ang isang Allen Fajardo. Si Julia nga, kada linggo yata may uwi siyang pasalubong para rito. Kung hindi damit, laruan. Ang sabi ko nga sa kanya, huwag niyang sanayin. At isa pa, hindi pa na-appreciate ni Julia ang mga ganoong bagay. Ang bata-bata pa nito. Lamang lang ang gusto nitong makuha sa ngayon. Eh hindi naman nakinig ang asawa ko. He said he wanted to give everything to his daughter. Tinuwanan ko nga siya noon sabi ko, ayaw mong lamaking matigas ang ulo, pero okay lang sa yung lamaking spoiled. Ayon, nginitian lang ako. Ganun naman yun, tumatahimik na lang siya ngayon pag alam niyang tama ang sinasabi ko. Nilaipat ko ang tingin ko sa pamilya ko at pamilya ni Allen na nakapwesto sa pinakaunahan. Mukhang nag-e-enjoy din sila sa party. Kasama rin nila ang parents ni Layla. Napapangisi na lang ako pag naalala kung hanggang ngayon wala pa rin si Layla, Ang dami na niya nang namiss. Hindi rin nga ako sanay na wala sina Marco at Mariel. Parang kulang kami. Si Marco kasi, siya ang tumanggap ng project sa Barcelona na dapat ay kay Allen. He's already based in Spain now, together with his wife, Mariel, and their only daughter, Sydney. Sinabihan sila ng asawa ko na magbakasyon dito para nga maka-attend sila sa anniversary party ngayon, kaso mukhang marami rin yatang inaasikaso si Marco roon, kaya hindi na nakadalo. My chemist, Gavin, was also invited. Ang kaso, busy ito sa personal matters. Yes, Gavin and my husband are in good terms already. Maayos na ang pakikitungo nila ngayon sa isa't isa. Pero minsan, hindi pa rin nawawala kay Allen ang magselos lalo na kapag madalas kaming nagkakasama ni Gavin. Pero normal na yun para sa akin. Ganoon na talaga ang asawa ko, Gusto niya lang naman akong protektahan. Lalo na ngayon, may Julia na kami. Pagkatapos ng isang performance, naisipan kong tumayo na rin at umalis. Gusto kong sundan ang mag-ama ko. Namiss ko sila, Pinuntahan ko sila sa balcony sa ikalawang palapag. Medyo malayo na ako sa pinaggaganapan ng event, pero naririnig ko pa rin yung tugtog. Hindi muna ako agad nagpakita kay Allen. Pinanood ko muna siya habang nilalaro si Julia. Inaangat-angat niya sa ere. Rinig na rinig ko tuloy ang hajijek ng anak ko, at kitang-kita ko ang masayang mukha ng asawa ko. Hindi ko talaga inakalang may ganoong side si Allen yung masaya at palangiti. Tama nga talaga ang sinabi sa akin ni Mama noon. Iba ang naidudulot ng anak. Since the day I told Allen I'm pregnant, ibinuhos na nito ang buong atensyon niya sa akin. Ako ang naging priority niya at hindi na ang trabaho niya. Ramdam na ramdam ko ang pagmamahal niya sa akin. Hindi niya ako inawi o sinigawan. Alagang-alaga talaga ako sa kanya. Noong pinagbubuntis ko si Julia, sobrang selan ko. Kung ano-anong hinahanap ko at gustong kainin. Si Allen naman, bigay agad. Nanibago nga ako. Para kasing hindi siya yung Allen na ipinakasal sa akin. Sa sobrang bait, wala na akong masabi.